thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po muli na dito po sa ating Facebook Live sa gabing ito. At tayo po ay nagagalak po na tayo makapagpatuloy po sa gawain ito ng pangarap pagtuturo sa Facebook. Ito po isang magandang paraan na nakakatulong po ang teknolohiya para po sa paglaganap ng katotohanan ng ating Panginoon. So ito po yung lingkod, si kapatid na Lourdes Salunga. Ako po mangaral sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang aming church building, ito po yung ating matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Kung kayo po ay gustong makisama sa amin sa araw po ng linggo, alas 9 ng umaga ang aming morning service. At 4 p.m. ang aming afternoon service. So kung gusto po niyo magsama sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Yun po ang lugar po na kung saan kami ay nagkakatipon upang sumamba sa Diyos. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay magpatuloy po sa ating pag-aaral. Sa ating po mga kakabsat, na imbag nga rabi, kada kayo amin, kakabsat. Sa ating mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoonan. At sa ating po mga katugangan sa Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa inyong tugabos, sa mga Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayon, amin. At dyan po sa mga Carabao Island, pinabati natin si Luigi Sumkang, ang kasalukuyan pong nangangaral po sa mga iglesia po sa may Carabao Island. Mayad nga gabi sa inyong tanan. At dito po sa amin,
sa lugar ng mga Kapampangan, may pabingi kay ko nga. So atin pong pag-aaralan po sa gabing ito ay makikita na sa dito po sa Philippians chapter 1 verse 18. Ito po ay konklusyon ni Apostol Pablo pagkatapos na may pakilala niya mga kapatid na sila po ay nagiging mas matapang sa pangaral kung si Apostle Paul po ay nakulong. Ito po ang ating mababasa. Ano nga? Kahit sa namang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay pinahayag si Kristo. At sa ganito ay nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. Well then, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I will rejoice, yes, and will rejoice. Yan ang sabi sa Philippians chapter 1, verse 18. Ito makikita natin dito at ating ipapaliwanag po sa ating pag-aaral. Yung sinasabi, ito ba yung nagsasabi sa atin na may bulaang tagapagturo sa talatang ito? At si Pablo yung nagagalak kahit sa gitna ng mga bulang tagapagturo o walang bulang tagapagturo. Kung atin pong bibigyan pansin sa ating nakaraang pag-aaral, ang isang false teacher is someone who is teaching a false doctrine, regardless of motive. Kaya siya po ay honestly mistaken or dishonest. Hindi mahalaga yun. Pag false teacher is someone who is teaching a false doctrine. Yun po isang false teacher. Ang isang bulang tagapagturo ay taong nagtuturo na maling aral. Kaya siya ay honest or dishonest, walang problema yun. Ang problema pinag-uusapan, yung itinuturo. Ito pong talatang ito, ang context po nito, si Apostle Paul po ay nakulong. Dahil po sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, si Apostle Paul ay nakulong. At ang mga tao sa taga-Pilipos, ang mga kapatid na ito ay malapit sa puso ni Apostle Paul. Dahil sila po ay nagkaroon ng fellowship o pakikisama sa kanya sa pangangaral niya ng Ebanghelyo sa Macedonia. Sila po ang tumutulong kay Apostle Paul. Sabi sa English, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. So itong dahilan at malapit ang mga kapatid na ito kay Apostle Paul. Dito po sa Tagalog, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo aking naalala. Na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapanagap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito na nagsimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos ito hanggang sa araw ni Jesucristo. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala, at sa pagtatanggol, at sa pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sila'y kasama ni Apostle Paul. Kaya ito'y sa pagtatanggol, sabi niya rito, pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo, kasama ni Apostle Pablo ang mga kapatid na ito. They financially supported Apostle Paul sa kanyang gawain ng pangangaral sa Ebanghelyo. Isang magandang dapat nating bigyan pansin na ito isulat ni Apostle Paul sa mga kapatid sa Pilipos, sa Church of Philippi,
Si Apostle Paul ay nakakulong. So Paul was in prison when he wrote this epistle in 62 AD. Sa po'y nakakulong, nang isulat niya ang sulat na ito ng 62 AD. Ang Tagalog po ng epistle ay sulat. Meron po nagsasabi, epistula nga nila. Hindi po yan translation. That's a transliteration. Walang kahulugan yung epistula sa Tagalog. Sulat. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Kanya. Sa Tagalog, Biblia ay nakalagay. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Kanya. So kaya po malapit ang mga taong ito kay Apostle Paul, ang mga kapatid na ito kay Apostle Paul dahil sila po ay kasama niya sa kanyang pangalan ng Ebanghelyo from financial point of view. Tinulungan nila si Apostle Pablo sa gawain niya sa pangaral ng Ebanghelyo. Kaya sa kanyang mga panalangin, palaging nasa puso niya ang mga kapatid na ito. Isang bagay na mapapasin natin, si Apostle Paul ay nakakulong. Isipin po natin ang kalagayan na nakakulong. Hindi masaya yun. Pero pasinin po natin, hindi iniisip ni Apostle Paul ang kanyang sarili. Ang iniisip niya ay ang kapanganan ng mga kapatid na taga-Pilipos. So dito natin makikita ang puso ni Apostle Paul, di ba? Ang pagmamahal niya sa mga kapatid na taga-Epeso. Ang kanyang pagkakulong, personally, ay malungkot para sa kanya dahil nakakulong siya. Wala siyang kalayaan na katulad ng ginagawa niya dati bago siya nakulong. But sabi niya, there are blessings of his imprisonment. Merong biyaya sa kanyang pagkakulong. Ito po isang bagay na dapat isipin natin, mga Kristiyano. Kung isa may mga bagay na nangyayari sa atin na ayaw natin, mga bagay na pag-uusig o pagsubok o paghihirap dahil sa ating pananampalataya, hindi ito ibig sabihin na ito'y walang biyaya. Sabi ni Apostle Paul sa kapigatihan kanya, may biyaya yan. Doon sa Romans chapter 5, yun ang sabi ni Apostle Paul. Sa kapigatihan, meron pa rin kabutihan ang ibinibigay sa mga tunay na mga Kristiyano. Basahin po natin na po. Doon sa Romans chapter 5, verse 1, at mga sumusunod, kaya't yamang tayo naaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan sa pagkaalam ng kapigatihan ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Walang pinagkaiba sa ating pag-aaral. Kung tayo po ay nagtitiis na tayo mag-aral, ito'y pinagdudulot sa atin ng karunungan. At kapag tayo ay nagiging marunong sa ating pinag-aaralan, pag dumating ang araw ng examination, wala kang problema. Hindi ka natatakot na harapin mo ang examination, kundi kayo excited. At sagutin mo mga tanong sa examination dahil kayo pinagtibay ng inyong pagtitiis. So may biyaya para sa mga Kristiyano ang mga kapigatihan. At gayon din si Apostle Paul. Ito sinasabi ni Apostle Paul. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. Ibig sabihin, yung mga taong nakakita sa kanyang pagkakulong, sabi rito, yung mga the whole palace guard, napagtanto nila na ang kanyang pagkakulong ay dahil kay Kristo kanya. Hindi siya nakakulong dahil sa kanyang kasamaan bilang tao, kundi dahil sa kanyang pagiging Kristiyano at pangangaral niya sa Ebanghelyo kanya. Yung pong palace guard, dito po sa New King James Version, iba po ang pagkasalin sa American Standard Version. Ano po? Tingnan natin. Now I would have you know, brethren, that the things which
unto me have fallen out rather unto the progress of the gospel, so that my bonds became manifest in Christ throughout the whole Praetorian Guard and to all the rest. Yung pong Praetorian Guard, ito po ay parang elite force ng mga Romano kanya. Kahit sila kanya, napagtanto nila na aking pagkakulong ay dahil kay Kristo kanya. Hindi dahil sa siya'y masamang tao, siya'y nakagawa ng kamalian, kundi dahil sa kanyang pananampalataya at pangaral sa Ebanghelyo. Siyempre, ito'y magdudulot ng positive effect sa mga sundalo dahil nakita nila na ang taong ito kanya ay hindi nakulong dahil sa kanyang pagkakasala, kundi dahil sa kanyang katapatan sa kanyang Panginoon at sa pangangaral niya sa Ebanghelyo kanya. Dito sa Acts chapter 20 verse 30, ito po ay magkaparehong panahon ng pagkasulat niya sa Acts chapter ang pagkasulat sa Acts chapter 28 at ang pagkasulat niya sa iglesia sa Pilipos, sa Efeso at sa Colossus at 1 Timothy. Sabi rito sa Acts chapter 20 verse 30, then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house. So siya po ay yung tawag dyan, house arrest. And received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. So ito dahil sinasabi niya sa Pilipos na nakawa niyang maturuan itong mga sundalo kanya. At yung ibang mga tao. At nakita nila na kanyang pagkakulong ay hindi dahil sa kanyang pagkakasala laban sa pamahalaan ng mga Romano. Actually, kung hindi sinabi ni Pablo na siya mag-a-appeal kay Caesar, hindi siya nakaabot sa Rome, pinalaya na siya. Pero mayroong dahilan ng Diyos, siguro, ba't gano'n ang nangyari? Takarating siya sa Rome, di ba? So, ito mga blessing, isa sa mga blessing ng kanyang pagkabilanggo. Hindi ito naging dahilan para sa magmakmok o magkaroon ng self-pity o something like that. Hindi yun ang nangyari sa kanya. Ginawa niya pagkakataon na ito para sa makapangarap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon with all confidence. With all confidence. Bagamat nakakahiya na maging bilanggo. Pero dahil wala siyang kasalanan, na ipangaral niya ang Ebanghelyo ng ating Panginoon with all confidence na ito'y katotohanan, walang pagkakaiba sa ating Panginoon. Nakita ng mga Pariseo at mga Skriba at mga Saduseo at mga yung mga ordinaryong Hudyo, na nakita niya ibang pangangaral ni Panginoon Jesucristo sa mga Saduseo, Pariseo, siya nagturo with all authority, with all confidence. Dahil tinuturo ni Pablo, tinuturo ng Panginoon na yung katotohanan. When we preach the truth, we should preach it with all confidence. Dahil ito ang totoo. Kapag tayo nagtuturo ng kasinungalingan, you cannot be confident. Dahil alam mo, you cannot nagsisinungaling. But you preach the truth, you should preach it with all confidence. So yung makita natin, nakakulong si Apostle Paul, siya'y nagkaroon ng pagkakataon na siya'y makapangaral. At ito rin pong pangalawang biyaya. Dito po ang main point na gusto natin tingnan po. Na sa verse 14, most of the brethren in the Lord, having become confident by my change, are much more bold to speak the word without fear. Maaaring nabalitaan ng mga karamihan ng mga kapatid, siyempre kung ano nangyari kay Apostle Paul. Hindi natin i-expect na ganun kabilis sa mga balita sa panahon ni Apostle Paul. Of course, hindi. Noong kapanahunan po na ako'y bata pa, kapag ka nagkaroon ng halimbawa, bagyo, typhoon, earthquake, alang balita kaagad kung anong ilan ang nasira, gano'ng kalakas ang lindol. Hindi mo malalaman kaagad yun. It takes time. Dahil sa level ng communication sa mga panahon na yun. Noong July 1969, nagkaroon ng malakas na lindol na nawasak yung isang
pinakauna-una ang tirahan na building na mga inchik, ano po. At na maraming inchik ang namatay doon. Ruby Tower, Ruby Tower. Hindi namin nalaman kaagad gano'ng kalakas yung lindol at di rin nakita kaagad kung ano yung sira. Mayroon pa mga oras o araw bago makita. Ganon din sa panahon ni Apostle Paul. Pero definitely, mababalitaan pa rin nila. There's still some ways of communication na ang balita ay kumakalat. So nakita nila ang confidence ni Apostle Paul sa pangangarang ebanghelyo kahit siya'y nakakulong. That's an example. Nakita nila ang example ni Apostle Paul. Siya nakakulong, pero ito'y ginamit niyang kaparaanan para may pangangarang ebanghelyo. Na mabalitaan ito ng mga kapatid. Ganun lang nangyari sa kanila. And most of the brethren in the Lord have become confident by my change. Are much more bold to speak the word without fear. Sa panahon po ng Roman Empire, ang mga Kristiyano, hindi sila kilala. They are not in the majority. They are in the minority. At ang kaisipan ng mga Romans, ang mga Kristiyano ay sekta lang ng mga Hudyo. So, hindi sila ganun karami. Katulad sa panahon natin ngayon. So, nakakatakot mga sa ganun sitwasyon. Lalo na ating si Apostle Paul nakakulong dahil sa kanyang pagiging Kristiyano at pangalan ng Ebanghelyo. So, ang mga Kristiyano, maaari sila matakot dahil sa bagay. Pero hindi sila nangyari sa kanila yun. They become much more bold to speak the word without fear. Dahil sila naging matapang sa pangaral ng ibang most of the brethren. Hindi lahat. Most of the brethren. Siyempre, hindi naman pareho-pareho ang atas ng pananampalataya ay naging mas confident na ipangaral ng Ebanghelyo. Dahil nakita nila ang halimbawa ni Apostle Paul. So, mahalaga po ang ating halimbawa, mga kapatid. Kung may makakita at makapagpakita tayo mabuting halimbawa, mayroon positivong effect sa mga nakakita ng ating mabuting halimbawa. Pero, doon sa mga kapatid na naging mas matapang sa pangangaral, may dalawang klase. There are different motives sa pangangaral ng mga kapatid na ito. At ito sinabi ni Apostle Paul. Ito ba yung mga false teacher? Hindi sila false teacher. Walang false teacher sa Philippians chapter 1. Dahil pinapangalan nila ay si Kristo. They preach Christ. Yung po isang metonymy. Sinasabi na ipinangaral si Kristo, pero ang ibig sabihin ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito yung makikita natin sa Acts chapter 8. Nung mangaral po si Philip doon sa eunuch. Yun din ang sinabi niya, mga kapatid, basahin natin. Sa Acts chapter 8 verse 35, Then Philip opened his mouth and beginning at the scripture, preached Jesus to him. Hindi niya pinangaral si Jesus bilang tao. Ipinangaral niya si Jesus yung kanyang aral. Dahil sa susunod na talong ay bautismo. Kung sabi ng eunuch, it is water. What hinders me from being baptized? So when Philip preached Jesus to the eunuch, he preached about baptism. So ebanghelyo yung pinag-uusapan doon. So it's a metonymy. Ang metonymy, Christ is spoken, but the meaning is his message or the gospel. Ganyan. So hindi sila false teacher dahil yung tinuturo nila ay katotohanan. So hindi tataka ko minsan, may mga kapatid na nagsasabi, ito yung mga false, iba sa mga taong ito yung mga false teachers. Hindi totoo yun. They are preaching Christ. Kaya lang, ang problema, they are preaching Christ from different point of view. From different motives. Ibang kailang layunin. Basahin po natin. Some indeed preach Christ, or in other words, the gospel, even from envy and strife. And some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing throughout affliction to my change. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. So, sino mga kapatid na ito? These are brethren from Rome.
Dahil si Pablo ay nakakulong sa Rome. So nakita naman kapatid sa Rome ang kanyang halimbawa. Ay alam nga naman yung taga Pilipos ang nakakita sa kanyang halimbawa. Of course, nabalitaan nila yan. Kaya sinusulat ni Apostle Paul. Eventually, ito'y mababalitaan ng mga tao. Pero ito mga kapatid sa Rome. Pansinin natin, si Apostle Paul was unknown to the brethren at Rome. Nang sulat niya sa mga taga-Roma, hindi siya kilala doon. Hindi siya nagsimula ng iglesia sa Rome. Hindi siya kilala. Kaya nga sumulat siya. Nababalitaan ng mga taga-Roma, si Apostle Paul, siyempre. Pero hindi siya kilala doon. Hindi pa siya nakarating doon. Sa Rome, di ba? Dito po sa Rome chapter 1, verse 8. At first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. So, nakita nila ang katanyagan ng pananampalataya ng mga kapatid sa Rome. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, making requests if by some means, now at last, I may find a way in the will of God to come to you. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. So, ibig sabihin, hindi siya kilala doon sa Rome. At later on pa lang siya nakarating sa Rome. At dito po, nakarating na siya sa Rome. So, nakita ng mga kapatid sa Rome ang kanyang tagumpay sa pangangaral ng Ebanghelyo habang siya nakakulong sa Rome. At marahil may mga, alam mo na, ampun nyo kahit mga Kristiyano, misa, may mga kapatid na ibang motibo nila. Kahit sa panahon natin ngayon, iba-ibang motibo ng pangangaral. Hindi naman tayo makahatol kung anong motibo, pero hatol lang tayo ng Diyos. Kumisa ng mga iba, nangangaral sila dahil sa pera. Kumisa nangangaral iba dahil sa katapatan ng pangangaral. Kapag kayo nangangaral dahil sa pera, you will compromise. Kahit mali, sasabihin mo, tama. But if you are preaching for the truth, you will stand for the truth. So, anong problema dito? Ibang motibo nila eh. Sabi dito, some preach Christ from selfish ambition, not sincerely supposing to add affliction to my chains. Obviously, may mga kapatid na laban kay Pablo. Sila naiigit kay Pablo. Marahil dahil sa kanyang matagumpay na gawain sa Rome kahit siya nakakulong. At siyempre, yung mga taga-Rome, maaaring may mga kapatid doon na naigit kay Apostle Paul. Dahil sa tagumpay ng kanyang pangangaral. So, para sabi niya, para matagdagan natin ang paghirap ni Pablo kanya. Kung makita natin nagtatagumpay, matagumpay kaysa sa kanya dahil nakakulong sa kanya. Mararadagan natin ang kanyang paghihirap. Pero may dalawang grupo na nangangaral kay Kristo. Some from goodwill o buting kalooban. Ano siya niyo? Sa verse 17, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Ito mga kapatid na ito na may malinis na puso na talagang tapat ang kailangan ngarin sa pangaral ng Ebanghelyo. Ito kailang kaisupan. Wala na si Apostle Paul, siya nakakulong. Tayo naman, ipagpatuloy natin kanyang pangaral sa Ebanghelyo at ang pagtatanggol sa Ebanghelyo kanya. Ito, dalawang grupo ng mga ngaral. Hindi sila nagtuturo ng mali. They are preaching Christ. When we preach Christ, we do not preach error. We don't preach false doctrine when we preach Christ. So kung sasabihin natin, yung bahagi rito, false teacher, you are missing the point ni Apostle Paul. Hindi natin naintindihan ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang isang basic point na sinasabi ni Apostle Paul, hindi mahalaga kung ang mangaral ay honest, dishonest, sincere o insincere. Basta itinuro niyang totoo, maliligtas pa rin yung naniwala at susunod ganyan. Dahil walang kaligtasan sa nangangaral. Ito'y nasa katotohanan na kanyang tinuturo kanya. Yun ang point ni Apostle Paul. So, dalang grupo rito ng mga kapatid, from envy and strife, supposing to add affliction to Paul's suffering, or from goodwill, dahil alam nila, Paul
was appointed for the defense of the gospel. Ipagpatuloy natin ang pagtatanggol ng Ebanghelyo. Dahil ang ating tagapagtanggol, kanya, ay nakakulong. Makikita natin. Ito ang point ko natin sa verse 18. Well then, ano ngayon, kanya? Sinasabi ni Apostle Paul, hindi ko apektado sa inyo kung ano motibo nyo, kanya. Ang mahalaga, na ipapangaral si Kristo, na ipapangaral ang katotohanan. Walang positive dito. Sila yung nagtuturo lahat ng totoo. Ang problema rito, yung attitude ng ibang nangangaral. Yung motibo ng ibang nangangaral. Mag-reflect po tayo. Kung tayo nangangaral, saan tayo? Are we preaching from goodwill? Or are we preaching from insincerely? Sa ibang dahilan. Whether pera yan o ano. Whether from money or from influence to influence. Magkadikit yung dalawa. You want influence so you can have money. Kumisan ganun eh. So you compromise. Pagka may nagtuturo ng mali, hindi ko kumikibo. Whereas you have to speak. So meron gano'n. Pero basta tinuturo ang totoo niya, merong maliligtas pa rin nakikinig dahil ang nagliligtas ay yung mensahe. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, hindi yung mga ngaral. Basahin po natin sa Romans chapter 1, verse 16. Ano po? Ito ang ating mababasa. Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power, ano yung it? The gospel. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, to the Jew first, and also for the Greek. Hindi yung mahangaral ang magliligtas sa'yo, kundi yung mensahe ng Ebanghelyo. Kaya si Pablo ay nagagala. Well then, kakala ba niyo, sabi ni Apostle Paul, kayo na nagigit sa akin, sasamang loob ko kanya. Kung ipapangalan si Kristo. Hindi kanya. Well then, only that in every way, whether in pretense, yung nagkukunwari, na sila'y tapat, mga ngaral ni Kristo, or in truth, o yung talagang tapat sa katotohanan, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, and rejoice. Bakit? Dahil, kaya naman ang motibo ng nangangaral, kung ipinapangaral niya yung totoo, maliligtas pa rin yung nakikinig. Dahil in the first place, kumisan, hindi mo na malaman ang motibo ng nangangaral. Ang alam mo lang, mensahe niya. Kung totoo ang mensahe niya at ikaw ay sumunod doon sa katotohanan ng Ebanghelyo, kayo maliligtas. Sa Tagalog, ako nga, ano nga, kahit sa namang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay pinahayag si Kristo. Ito, hindi makikita nyo. Yung katotohanan dito, hindi nagre-refer sa Ebanghelyo, kundi yung motibo. Yung totoong kanyang sincere sa pangangaral, yung sinasabi, no? At sa ganito, nagagalak ako, at ako'y patuloy na nagagalak. Dahil maliligtas pa rin yung nakikinig. Kung false teaching ang pinag-uusapan nito, yung pangalang grupo, yung nangangaral from end in strife, ay lalabanan ni Pablo ang sarili niya. Kasi pagka walang tagapagturo, number one, pinapahiwala niya mga kapatid sa mga tao ito, di siya nagagalak. So Romans chapter 16, verse 17 to verse 18. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learn, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. So, pinapahiwala ni Apostle po, hindi siya nagagala. Ngayon din po, kung titignan natin sa 1 Corinthians, in-expose niya yung mga tao nagtuturo na malingarat tungkol sa pagkabuhay na maguli na nagsasabing walang pagkabuhay na maguli. Pero actually, ay may pagkabuhay na maguli. Ano po, mga kapatid, di ba? So, pagka maling turo, in-expose pa nga ni Apostle Paul yung mga tao nangangaral na maling aral, in-expose niya, mga kapatid. Hindi siya nagagalak. Hindi ito false teacher.
Ito yung mga nagtuturo ng Ebanghelyo, pero mali ang kailang layunin o motibo doon sa kailang pangangaral. Yun ang makikita nating kahulugan dito sa nagagalaksya. Dahil kung maraming pagkakataon sa New Testament, sinasabi pa kanya yung pangalan na nagtuturo ng maling aral. So, dito po, nakikita rin natin ang isang parallel, bagamat walang kaugnayan sa ating pinag-aaralan, yung parallel doon sa issue ng baptizer. Ang baptizer, wala siyang kinalaman sa kaligtasan na binabautismo niya. Ang magliligtas doon sa binabautismo niya ay ang pananampalataya niya sa Ebanghelyo at ang pagsunod niya sa Ebanghelyo. Yan ang magliligtas sa kanya, hindi nagbautismo sa kanya. So, kung sa mga ngaral, kaya nga naman ang lain ng mga ngaral, kaysa nagkukunwari lang, o totoong siya talagang may malinis na layunin, pag itinuro ang katotohanan, maliligtas ka pa rin. Dahil ang magkatotohanan ng Ebanghelyo ang nagliligtas, hindi yung sinasabing mga ngaral. Yun makikita natin dito. Dito po sa bahaging ito ng ating pag-aaral, kailangan makita natin ano mang mangyayari sa atin. Ipapangaral pa rin natin ang totoo. We have to stand for the truth, regardless kung anong consequence, no? Kuminsan, mas mahal natin ang kongregasyon kaysa kay Kristo. Ayaw nating ipangaral ang totoo dahil may mga kapatid na hindi sasangayon at magugulo yung kongregasyon. We love the congregation more than we love Christ. Pagka tayo po na kay Kristo, so what? Kung hindi, may mga hindi mag-agree. If they have to leave, they have to leave. But we cannot compromise. Ito sa 1 Corinthians chapter 11. Ito po yung sinabi na Apostle Paul. Minsan mangyayari talaga magkakaroon ng paghihiwalay sa loob ng kongregasyon para maipakita kung sino talaga ang totoo. Sabi natin, ito pinakasulat sa Biblia. Ano po? Sa 1 Corinthians chapter 11, ito ang sabi ni Apostle Paul. Dito sa verse 19, ng 1 Corinthians chapter 11, verse 19. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Ito yung issue ng Lord's Supper, ano po? Na in-address ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11. Isa nangyayari yun. Para may pakita kung sino nagtuturo nasa katotohanan at wala sa katotohanan. So, pinabayaan natin ang mali sa loob ng kongregasyon. It will spoil the whole congregation. Nagpapakita tayo ng spirit of compromise kaysa sa spirit ng pagtatayo o pagtayo sa katotohanan. Wala kumenta yung kongregasyon. Kung magko-compromise lang tayo. Pagka ganon, we love the congregation more than we love Christ. We're not serving Christ, we're serving the congregation. Pagka ganon. Sipin po natin mabuti yan. So, bisan, meron tayo nakakausap. Oo nga, may mga kapatid kasi rito kanya. Hindi siya sumasang-ayon. Pag tinuturo namin, hindi sila kanya, magugulo lang kami kanya. So nga, tumugulo kayo. Okay, kailangan natin ituro yung totoo. Yun na sabi niya, Apostle Paul, di ba? So, isipin po natin mabuti yan dahil yung po ay magiging dahilan kung tayo maligtas o hindi. Pagka hindi tayo, pag nagpo-compromise tayo, there's no compromise. Pag pinag-usapan po yung katotohanan, there's no compromise. Kaya nga pong susunod nating pag-aaral Romans chapter 14. Sasabihin natin, Romans 14 revisited. Meron akong narinig na nagturo na yun daw mahina sa Romans 14, na yung mahina pa sa katotohanan. Hindi pa rin naintindihan kung ano yung katotohanan. Alam nyo, walang pinag-uusapang sa Romans 14 sa mga bagay na may kaugnayan sa pananampalatay pinag ng Panginoon. Ito yung mga bagay na walaga sa ating Panginoon. So yung mahina at malakas doon ay walang kaugnayan sa estado ng kanilang pagkaunawa sa katotohanan. Ang nakalungkot po isipin niya. Supposed to be, pag tayo mangangaral,
Binibigyan natin ng paano ng pag-aaral. We study. We study. Kailangan tayo mag-aral. Hindi tayo sinusuportahan para maging turista sa iba't ibang lugar. Tingnan natin kung ano yung magagandang lugar sa iba't ibang lugar, magpasyal. Hindi yun ang dahilan. Binibigyan tayo ng support so that we can devote time to study and study and study. Pag-aralan natin ng Biblia sapagkat yan na magsiligtas sa ating mga tinuturuan. Sa 1 Timothy chapter 4, sa verse 13, till I come, give attention to reading or to studying. Yung mga saling kanya, give attention to public reading. Hindi ko gusto yung salin niya, mas gusto niyo King James. The exhortation to doctrine. Hindi po aksidente yung order do. We have to read first, study first, so you can preach and you can teach. Kanya. Lundag tayo sa verse 15. Meditate on these things. Give yourself entirely to them. Kaya nga full-time preacher. Kanya. So that your progress may be evident to all. Dapat may progressing mga aral. Hindi yung 10 taon na, 20 years na mga wala pa rin kaisya ng pangaral mo. Hindi ka maliligtas pag gano'n. Para kang nag-aaral sa eskwelahan na tagal na nag-aaral, di ka pa natututo. Hindi ka mag-graduate pag gano'n. So ito challenge sa mga mangaral. If you want to be a preacher, your responsibility yun. Devote your time to study. At yung mga panahon mo. Pag-aaral, pagtuturo. That's the work of the preacher. So dito po sa pagpapatuloy natin, makikita natin ito dakilang pagmamahal ni Pablo sa Ebanghelyo. Hindi inisip ang sarili niya. Tandaan po natin yan. Maraming pagkakataon sa buhay ni Apostle Paul, hindi niya inisip ang sarili niya. Ang kapakanan ng Ebanghelyo iniisip niya. Dito sa Acts chapter 20, kasi po na sa Acts chapter 20, ito po ang nung nagpapaalam siya sa mga elders sa Ephesus. At parang winawarningan siya na siya para bagang naghihintay ang panganib sa pupunta niya sa Jerusalem. Ito makikita po natin ano po. At itong sabi ni Apostle Paul para sa kanyang sarili, mga kapatid. Ano yun? Ninisip pa niya yung kanyang sarili para baka kanya ako yung papahamak. Hindi gano'n. Siya po ay pupunta roon despite kung anong panganib nadadatan niya sa Jerusalem. Dahil siyempre may panganib po doon. Hindi niya tinitingnan niyo kung sa kanyang pagnanasa sa kanyang pangangaral sa Ebanghelyo. Hindi niya tinitingnan niyo kung kanyang kung safety niya o naman. Alam niya siya po ay hindi pa babayaan ng Diyos. Alam niya. Pero the verse 24, Acts chapter 20. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Paghihintay na pangalan, so what? Sabi ni Apostle Paul. Kung natin makikita ang kanyang dakilang pagmamahal sa ating Panginoon at sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Paul's love for the gospel. Verse 19. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always. So now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. So tama sinasabi ni Apostle Paul. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Hindi niya kinahiyaya. Kahit siya nabilanggo o siya mamamatay dahil sa kanyang pangaral, sabi niya, hindi mahalaga yun. Na siya nagtitiwala niya siya po ay mapapalaya. At para may pagpatuloy niya ang kanyang pangangaral. Eventually, sa makikita natin sa kanyang first imprisonment, siya napalaya. But after several years, yung sumulat sa 2 Timothy, nabilanggo siya muli. At ngayon, hindi na siya mapapalaya. Sabi niya dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, For I am already being poured out as a drink offering,
and the time of my departure is at hand. Hindi po ito departure sa international airport. Ito po yung kamatayan. Kasi ngayon, ang departure, naging sikat na yan. Arrival, departure, hindi na pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan dyan ay ang kamatayan niya. Ibig sabihin, malapit na ang kanyang kamatayan. Hindi po sa Tagalog. Basahin po na sa Tagalog o sa Filipino. Tungkol sa akin, ako'y binuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. So, malapit, alam niya, malapit siya mamatay. Ano sabi niya? I have fought the good fight. Hindi sinabi niya possible, I have compromised in some cases. Sinabi ba niya? I have fought the good fight. Pag meron digma sa dalawang bansa, there is no compromise. Maglalaban yan sa kamatayan. Maliban na kung ihinto nila yung gera. But kung may gera, patay kung patay yan. There's no compromise. I have fought the good fight, kanya. I have finished the race. Alam po, I have fought the good fight. Yun ang pagtatagol sa Ebanghelyo. When I say, I have finished the race, personally, ang kanyang takbuhin, tapos ko na kanya. I have kept the faith. Sinatinin tapat sa pananampalataya. Ano ang bunga, no? Isipin po natin mabuti ito. Ang mga bagay sa lupa, hindi nang gantimpala. Ay isipin natin na alam mo, kaya meron akong brand new sasakyan dahil binayaan ako ng Panginoon. Mali yan. Hindi yun ang gantimpala ng Diyos. Ang gantimpala ng Diyos ay pagkatapos ng ating kamatayan at pagdating ng ating Panginoon. Paano kung gano'n ang ating sense of blessing? Paano yung mga Kristiyano naghihirap? Are they not blessed by God? Dahil sila naghihirap? No, they are still blessed by God. Dahil ang mga bagay na yan, in the final analysis, ang mga bagay na yan, ang pinakamahalaga ay tayo maliligtas. Kung ito'y mayaman, gamitin mo kayamanan mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lamang sa sariling layunin. Okay lang yun, dahil pera mo yun. Pero para tayo maglingkod sa Diyos. Dahil ang mahalaga ay pagkatapos ng mamatay. What is waiting for you pagkatapos ng kamatayan? Si Pablo ay very confident. He was very confident when he was preaching. He was very confident when he was in prison. He was very confident when he was dying. Kung sino mamatay, he was confident. Hindi siya natatakot kanya. Bakit? Because I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith kanya. Hindi, I compromised. I compromised because my needs are important than the truth. Hindi niya sinabi yun. I have fought the good fight. Period. O naman ang consequence ng bagay na yan, period. Yun ang sabi ni Apostle Paul. I have fought the good fight. Kung tayo po yung mga aral, are you fighting the good fight? Or you are compromising? If you are on the compromising side, alam mo na hinintay mo. We have to fight the good fight without compromise. Ang pagkakatotohanan na pinag-uusapan. Finally, ano ang bunga niya? Ano ang magiging reward? Finally, there is laid out for me the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge. Sila mga matwid na maghahatol sa atin. Hindi mga kapatiran. Kumisan mali ang kahatulan ng mga kapatiran. Sometimes there is bias or prejudice. Because we're human beings. Kailangan tayong humatol na matwid na paghatol based sa evidence na mayroon tayo. Yun ang ating magiging batayan ng ating paghatol. Dahil hindi natin mababasa ang puso ng mga tao. Pero Diyos na mababasa niya eh. Ano nilalaman ng ating kaisipan. So He's the righteous judge. Will give to me on that day sa pagdating ng Panginoon. Paano yung once saved, always saved dito? O yung mga sinasabi nilang, meron na kaming buhay na walang hanggan. Kasi nawalingan nyo. We have eternal life. Totoo yun. Pero we do not possess it yet. Dahil mamamatay ka pa eh. When will we possess the eternal life? Pagdating ng Panginoon. Do not bibigay sa atin ng ating gantimpala. Very confident si Apostle Paul. At sino pa ang magtatanggap ng crown of righteousness? Hindi lang siya kanya.
and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Tayo po ay, para tayong ano niyan, para tayong nag-aaral sa eskwelahan. Kapag ka nag-aaral ka ng mabuti, inunawang mabuti ang mga aralin mo, hindi ka matatakot pagdating ng judgment day o examination. You are confident. Bakit? Nag-aaral ka eh. Pinag-aaral mabuti, inunawa mo. Ikaw ba'y natatakot na mag-exam? Hindi. Of course not. Pero kay tamad, you are irresponsible, hindi ka nag-aaral. Pagdating ng examination day, lahat ng kaba meron ka. Hindi ka handa eh. So si Apostle Paul, he was prepared to die. Because he fought the good fight, he has finished his race, and has kept the faith. Dito po sa Acts chapter 20, verse 22, and see now, I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Kaya nga po, sa Romans chapter 15, ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Rome, panalangin niyo ko kanya. So nakikita niya panganib sa mga Hudyo. Nakakatawa ang mga ibang kapatid, yung tinatawag nating naniniwala, church benevolence sa lahat ng mga tao, kahit Kristiyano o hindi. Nakakatawa ang kanilang paniniwala. Kasi kung tutulungan ni Apostle Paul, yung mga hindi Kristiyano doon, bakit pa siya mapupunta sa panganib? Tutulungan na nga eh. Pero sabi, basahin po natin, ano po, sabi niya, panalangin niyo kanya, panalangin niyo, sabi niya. Dito po sa verse 30 in Romans 15. Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ, and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me, that I may be delivered from those in Judea who do not believe, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Paano yung mga nagtuturo ng church benevolence, kaysa di kapatid, patay kayo sa talatang yun, di ba? Specifically, sabi ng Apostle Paul, tutulungan niya, ang tulong ay para sa mga kapatid. Kaya nga, sabi, panalangin niyo, kasama ng aking panalangin, ako ay maligtas sa today, hindi sumasampalataya. Kaya, bastuhin po natin. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that change and tribulations await me. Yun ang naghihintay sa'yo kanya. Paghihirap, tribulation, bilanggo kanya. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race. And he did finish the race, di ba? Sa 2 Timothy chapter 4. With joy. And the ministry which I received from the Lord, or the serving, yung paglilingkod from the Lord Jesus, testify to the gospel of the grace of God. Yun ang pagmamahal ni Pablo sa Ebanghelyo. Hindi nangaral si Apostle Paul para magkaroon siya ng malaking bahay o magkaroon ng magandang sasakyan. Hindi yan ang dahilan ni Pablo. It is the love for the gospel. Ang pagmamahal sa Ebanghelyo at pagliligtas sa kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo. It's not for his selfish, personal benefit. Hindi yan ang kaisipan ni Pablo. At hindi rin yung dapat ang kaisipan natin. Dapat ang paglilingkod natin ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. At pagmamahal ng Diyos sa mga tao na kailangan siya na maligtas. Kaya natin kailangan ipangaral ng Ebanghelyo. That's the proper and right motive in preaching the gospel. Yun ang nagsulat sa Biblia. Pagka ang isip natin about not living, para lang tayo born again yan. Na ang kailang biyaya ay physical. Ang ating biyaya hindi physical. Ang ating biyaya ay spiritual. Eternal life in heaven. Yan ang po ang tandaan natin. Yan ang pagmamahal ni Apostle Paul sa Ebanghelyo. Kaya nga po, itong problema na mga nangangaral nung si Pablo ng bilanggo, hindi lang totoo ito sa panahon na yun. Totoo pa rin sa panahon natin ngayon. Obviously, makikita mo naman. Hindi tayo mahatol.
Pero may iba-ibang motibo ng mga mangangaral. Sana all ng motibo ay sa sincerity and love for the gospel and love for the souls of men. Very good yun. Pero kung totoo sa panahon ni Apostle Paul, totoo pa rin hanggang ngayon. It will not change. Iba-iba ang motibo ng pangangaral. Kaya lang, ang consolation, basta itinuturo nila yung totoo. Maliligtas pa rin yung mga tao, pero hindi sila maliligtas. That's the irony. Kung tayo mangangaral out of insincerity, out of personal, selfish reason, out of envy and strife, hindi ka maliligtas. Pero yung aralan mo maliligtas. That's the irony. Di ba irony yun? Naligtas yung tinuruan mo dahil tinuruan mo yung totoo, pero ikaw mismo hindi ka maliligtas. That's the worst irony. Di ba? Mag-isipin po natin mabuti. Di ba? Si Paul remained faithful to God despite his imprisonment. Alam po niya, the words joy, rejoice, appears 16 times in a book with 104 verses. Yan ang totality ng mga verses sa aklat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. 104 verses. Out of the 104 verses, 16 times nagamit ang salitang joy and rejoice. Ang joy and rejoice is something that doesn't come from the outside. It comes from within. Ang ating kagalakan ay dulot ng ating pananampalataya sa Diyos. Hindi sa mga bagay na nangyayari sa atin. Si Apostle Paul, obviously, hindi siya masaya nakabilanggo. Sino ba naman ang tao magiging masaya sa nakabilanggo? Pero nagagalak siya. He was not happy, but he was joyful. So magandang sermon niyo, mga kapatid. There's a big difference between being happy and being joyful. Sabi ng isang mangaral, happy comes from the word happen. When something good happens to you, you're happy. Pero iba yung joy. That's the fruit of your faith. Kahit anong mangyari sa'yo, you are joyful. Bakit? Alam mo, yung lahat ng mga mahirap na bagay na dinadanas mo are just temporary. What is eternal? Eternal life. Diba? Yun ang mahalaga. You're joyful kahit anong mangyari sa'yo. Paul imprisonment did not hamper the spread of the gospel. Yan ang layunin ng Satanas. Bilanggo natin yung Pablo na yan. Bilanggo natin yan para mahinto yung ebanghelyo. O sige natin yung mga Kristiyano yan para hindi na kumalat ang ebanghelyo. The opposite happened all the time. Nang nagkaroon ng malaking pag-uusig sa iglesia sa Jerusalem, lumit ba kumunti ba mga Kristiyano? Dumami yung mga Kristiyano dahil nagsipangalan, ipinangalan ng ebanghelyo. Yung pag-usib ng mga Romans, sa aklat ng Apocalypse, hindi rin. Satan always failed. Tignan nyo, ang pagkabilanggo ni Pablo, hindi nagpumigil sa pangaral ng Ebanghelyo o pagkalat ng Ebanghelyo, but on the opposite. It was an aid to its spread in the city of Rome. Lalo pang lumagal pang Ebanghelyo sa lungsod ng Rome dahil sa pagkabilanggo ni Pablo. Paul's spirit is in the power of the gospel. The power of salvation is the gospel. The power of God's salvation is the gospel, not the motives of those who preach. Even if you have a dishonest motive, if you preach the truth, yung tao sumunod at naniwala, maliligtas pa rin. Because it's the gospel which the power of God, the salvation, hindi makangalan. So, preachers, you do not have honor. Wala tayong karangalan bilang mangaral. Ginagawa lang natin yung gawain mo. There is no honor in that. Ang karangalan niya sa Diyos. So wala tayong dapat ipagmalaki. Pagkalingkod lang tayo ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, sino ba yung mga mangaral kanya? Sino ba sila? Mahalaga ba sila? Mahalaga ba sila kaysa sa katotohanan? Sabi ni Pablo, hindi. Basahin natin. Lingkod lang sila ng Diyos. Sa pamagitan nila na ipangaral ng Ebanghelyo at mga taong naligtas. Sa 1 Corinthians chapter 3, ano po? Basahin natin sa verse 5, verse 6.
verse 7, verse 8. Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers o servants. Ang salita po rito, diakonos. Servant. Through whom you believed as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, but the God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. So hindi natin dapat gawing Panginoon ng mga mangaral. Kahit sino pa sila. Lingkod lamang sila ng Diyos. Ang ating katakutan ay ang Diyos, hindi mga mangaral. Lalo kung nagtuturo sila ng maling aral, however influential they may be. Wala tayong pakialam doon. God is more influential. God is more powerful. Kahit sinong tao, di ba? Mas nakakatakot ang Diyos. So sabi nito, now he who plants and he who waters are one. And each one will receive his own reward according to his own labor. So sila rin, kailangan maligtas sila. O gagawin nilang gawain nila, sila yung maliligtas. Kaya kung ikaw insincere, meron kang ibang motibo sa pangaral, you won't be saved. Yung aralan mo, ironically, maliligtas sila kung sila magiging tapat. Pero ikaw, hindi. Kakalungkot naman yun. Sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso o Pilipos shows Paul's love for God, the gospel, and the brethren. Wala tayong nabanggit tungkol sa sarili ni Pablo. Kung babasahin natin ang aklat niya sa Pilipos, wala. It's always for God, the gospel, and the brethren. So walang false teacher sa Philippians chapter 1. Nalulungkot akong marinig ko siya iba. Ay, hindi kanya pinababayaan ng Diyos sa mga false teacher dahil meron pa silang nagagamit sila ng Diyos sa mabuti. False. False teacher have no use in the kingdom of God. Sisirain lang nilang pananampalataya ng mga kapatid. They will shipwreck the faith of the brethren. Walang pakialam ang Diyos sa mga false teachers. Galit ang Diyos dyan. Sa Galatians chapter 1 verse 8, pag hinangalibang-ibang yan, mangyayari sa iyo. Even if we or an angel from heaven preach any other gospel than that which they have preached to you, let him be accursed. Galit ang Diyos sa mga bulang tagapagturo. So yung mga preacher dito, they're preachers of the truth. Kaya lamang ibang motibo nila. So ang moral lesson dito, basta totoo yung pinangangaral, maliligtas yung nakikinig. Pero kung ang motibo mo bilang mangaral ay di tama, hindi ka maliligtas. Pero inaral mo, maliligtas siya. Kung siya manatiling tapat sa Ebanghelyo. And that's ironic. Kung isipin po natin kung tayo po ay mga mangaral. So ito po ating pag-aaral po sa gabing ito. Minsan daw, magkano po kayo, mahina ang audio natin, pero alapansin ko po sa internet, pagka replay na, mas malakas kaysa kapag yung the live portion, mas malakas. Anyway, sana po naging kapakipakinabang itong ating ginawa sa gabing ito. So, bago po tayo magtapos, ito po si Leonito Reliza, na ibang Arabi, kada kay amin, kakabsat. Ilocano po yan. Bisay, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Gail General Nail, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. Si Oljan po ay taga Dubai. Roy Berbs Capili, good evening po. Si Brother Roy Capili, taga Mexico, Pampanga po yan. John Bautista, good evening. Ito po ang ating kaibigan at kasamang manananggol sa totohanan na taga Cabanatuan. Bilmar Jmar, good evening po. God sent Sumagi Algaba, good evening, brethren. Earl Gabriel Pos, hello, good evening. Ray Lagasa Libatique, good evening, kakabsan. Jojo Campo, good evening. Sabi po ni Brother Rosalita, mahinang audio mo, Brad. Ganyan. Hindi ko alam kung mahina kasi hindi ko naririnig eh. Kasi naka-mute ang aking cellphone. Tinitignan ko lang kung nagpapatuloy. Kung minsan kasi ang problema, umihinto. Sana naman hindi dahil itong internet connection po namin dito, fiber optics nito, dapat sana A1 na yan, di ba? Pinang-mabilis na yan eh. Kaya lang, minsan, nothing in the world is perfect. Sabi nga nila, gawa lang tao yan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod na pag-aaral po natin, Romans 14. Ano ba tinuturo ng Romans 14? Does it have something to do with doctrine? Yun ang maganda ro. Dahil kung it has something to do with doctrine,
then it talks about compromise. Pagka ganun ng paniniwala natin sa Romans 14. So, yun po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, mga Bisaya, agamanak, mga kakabsat. Maraming mandakala salamat, kanay may kiramdam. Maraming salamat sa inyong pakikinig. So, punta na tayo sa mga awit. One sweetly solemn thought comes to me o'er and o'er. Nearer my home today am I than e'er I've been before. Nearer my Father's house, where many mansions be. Nearer today the great white throne, nearer the crystal sea. Nearer the bound of life, where burdens are laid down. Nearer to leave the heavy cross, nearer to gain the crown. Father, perfect my trust, strengthen my power of faith, nor let me stand at last alone upon the shore of death. Sila po yun, mga kapatid. Zion's call sweetly rings over land and sea, bidding us look to realms above. While the light from the throne shines for you and me, let us listen to the call of love. Zion's call is ringing clearly, coming from the throne above and above. While we hear it ringing clearly, let us heed the call of love, perfect love. On the road to the goal, burdens we must bear, but we have help from realms above. We receive courage new when we kneel in prayer. Let us listen to the call of love. Zion's call is ringing clearly, coming from the throne above and above. While we hear it ringing clearly, let us heed the call of love and perfect love. While we tarry below, there is work to do, and our strength cometh from above. As we labor and wait, we must all be true. Let us listen to the call of love. Zion's call is ringing clearly, coming from the throne above and above. While we hear it ringing clearly, let us heed to the call of love, perfect love. At inaalaman po namin yung kay Brother Raquel, ano po, sa ayos ko. So, tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Sana ay, ang purpose lang po nito, matuto tayo, ano po. Hindi basta lang tayo nakikinig o ano, pero nasa atin po yan kung gusto natin matuto. Every opportunity, gamitin natin para tayo matuto. Hindi tayo natututo, mahirap po yun. Kailangan tayo matuto at lumagong sa ating pananampalataya at pagkaunawa natin sa ating pananampalataya upang tayo maligtas. Pag stagnant po tayo, hindi tayo maligtas pagka ganoon.
So we have to work, we have to grow inwardly. Sabi nga po sa 2 Corinthians 4:16, kahit ang ating palabas sa pagkatao ay nasisira, pero ang ating panloob na pagkatao ay nagbabago araw-araw. So, ang atong mga kaugalingon sa ano ba yung inside? Sulod. Gapuhan yan. Grapo yan nasa loob kasi nagbabago yan sa araw-araw. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Ang banal, kayo po ay bupusong nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na binibigay sa amin ng Diyos na magkaroon kami ng panahon sa pagtuturo at pakikinig sa iyong katotohanan. Bantayan po niyo ay mapusot kayo po ng Diyos ng iyong katotohanan lamang po ay maituro. Ilayo mo kami sa tukso na kami po ay makipagkompromiso sa maling katuruan na ang aming layunin sa pangangaral ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Hindi lamang po, hindi personal na kapakinabangan na ang mga kaluluwa sana ay makinig sa katotohanan. Huwag nawa kayo matakot sa sino man na nagtuturo na maling aral. Kailangan po namin ipakayag ang katotohanan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, ng kami lahat na huwag kayong matukso, na kami mapunta sa ganong klaseng hindi magandang kalagayan na aming pangaral ay hindi sa ayon sa mabuti at malinis na layunin. Patawalan niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. At ang mga bagay tayo aming ini, dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. Tayo po'y magkita muli sa kalooban ng Diyos. Sabi ng mga Bisaya, pohon. Maraming salamat.